mga kagawad at kapitan Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. At sa segment po natin ngayon ay pag-uusapan naman po natin yung ilan lamang po sa mga katanungan po tungkol sa term setting ng ating mga barangay officials at tungkol po sa House Bill 11287 at Senate Bill 2816. Alam mo, SK Mai at Cap Dondon, mukhang papasa na ang House Bill 11287 sa House. Dahil pumasa na siya sa second reading. And as we speak, maaaring mamaya, bukas, or sa Lunes ay pagbobotohan na sa third and final reading. So, kung susumahin mo, Thursday po ngayon, by tomorrow, meron silang 5 days actually na natitira to prepare kung ito ba ay mapapasa or hindi. Dahil po mag-adjournment na po ang ating Yes. Congress by February 7. Yeah. Ito sa tingin ko, sa tingin lang namin actually hindi lang ako. Dahil nangako ang dalawang kamara na ipapasa po nila yan, baka after nitong show natin, gaya na nangyari sa second reading, biglang mag-third reading sila today or tomorrow para may time sila sa BICAM. Ang BICAM naman kahit weekend, pwede magpa-meeting yan or isang BICAM next week, abot yan. Kaya nga po ang sabi po ni Cags Butch, mukhang aabot na po ang batas at malamang 6 years daw po ang ma-approve sa dalawang version. Pero opinion pa lamang po yan dahil titingnan pa po natin kung ano po yung mananaig na version sa BICAM. Pero speaking of Cap and Yes. Cags Marie, ano po sa tingin ninyo yung iiral po sa BICAM? Yung pong version ng House which is 6 years o ang version po ng Senado na 4 years? Okay. Si Kagawad Marie muna. Ayun na nga ba sinasabi ko. Turning tables tayo agad mga kabarangay. Pero kung ako yung tatanungin, this is personal opinion mga kabarangay, medyo mas feasible sa akin yung 4 years and 3 terms. Not because of, kasi kapag chinek mo naman, pareho lang din naman sila na 12 years Pero come to think of it, yung 3 terms kasi na 4 na taon, mas feasible siya compared sa 6 years. Napakahaba. Habang panahon. At the same time, maraming magre-react, especially the second termer. Kasi they will count it as, at medyo complicated lang din. Kasi hindi pwedeng ang batas ay retroactive. So, when we say like that, dapat yung implementation nun is from present up to this time. Kaso nga lang, masusupersede kasi Kumbaga, buti sana kung pag na-implement ngayon, implement natin, pero hindi pa siya effective yung 2 terms. Oo. 'Di ba? Para fair sa lahat. Pero marami rin namang magre-react. Actually, kahit anong mangyari ngayon, marami pa rin po ang magre-react na mga kabarangay natin. Kasi nga, binago lang nila yung salita, sorry for the term, pero binago lang natin yung termino. At tama po, ma-agree po ako at sumasang-ayon po ako dun sa nag-interpolate na si Kabataan Party List Representative Congressman Raul Manuel. Tama yung sinabi niya. Ang sinabi niya, napakalinaw kasi they were defending it that this is not postponement para dun sa atin pong mga proponente. But technically, when you change the date, pinalawig mo, yung termino, postponement yun, extension yun. Pero you were defending it na ang termino po na ginagamit natin sa batas is Term setting. para nga matapos na yung usapin. At babalikan ko po yung mga previews pa natin ng mga forecast at napag-usapan dito sa barangay tayo na kapag ito ba ay nagkaroon ng fixed term setting, sigurado ba tayo na wala na ba ulit na mga panukala na magsasabing iuusog ulit. Kasi this one is constitutional already. Sa constitution natin, ang nakalagay sa batas is dapat 3 years na nagsaserve ang atin pong mga na-elect sa barangay. Pero tama din naman ang pinunto ng Kongreso that time. Ang sabi nila, the only way na mabago yung terms ng ating mga nasa barangay ay ang magdidesisyon nito ay ang Kongreso. May So, karapatan doon daw po sila. papasok.
At idagdag ko lamang po dyan, Kags Mali, bago po sagutin ni Cap yung katanungan. They also brought up good points po doon sa kanila pong second reading. Mga kabarangay, meron po tayong posted na videos ng second reading po ng House Bill po na ito. Kaya mas okay din po na panoorin po ninyo dahil Congressman Manuel, as far as I know, also brought up the question na bakit hindi po ba na-consider ng Congress na gawin pong effective itong House Bill na ito after po ng election supposedly ng December 2025. And then also one of the sponsors po ng bill also brought up the fact na the Congress also has the power po to set the terms of the barangay officials. Yeah, Kayo po, that is clarified already by the proponent. Yes. And then, meron pang sinabi si Congressman medyo iisipin ko lang, Kap. Pero sa ngayon, sagutin mo muna kung ano bang tingin mo, kung yung Hindi, 4 kasi, years ba tayo or sa 6. Considering Actually, po, ang pinag-uusapan na natin dito ay yung yung kung matutuloy o hindi na yun halos kinoconsider eh. Ang isa lang sa iniisip ko ay parang ganun bang yung mentalidad na ganito. Noon, pag sa barangay, hindi ka pa pwede magtaas ng sweldo na tataas mo yung sweldo ng barangay council kasama ng SK chairman na ang makikinabang ay yung present. Di ba? Lagi ang sinasabi, ito, tataas natin to, pero yung next, makikinabang. Yung next na council, So, gagawa tayo ng batas, hoping na manalo tayo, ordinansa, na hoping manalo tayo, tapos ang makikinabang ng pagtaas natin ng sweldo ay yung susunod na council pagkatapos ng eleksyon. Parang ganun din yung napupunto dito, na bakit ang makikinabang ay yung present do sa postponement. Kung term setting yan, okay, good. I-set natin yung terms. Gawin na natin 5 years, 6 years, kung ano pang ilang years yung gusto. Pero, ang makikinabang supposedly ay yung hindi ngayon. Para walang bias. Para walang bias. Yeah. Di ba? Para maging fair din. Oo, Kasi- yung susunod na Kasi nga, term. ang sinasaklawan ng question ni Congressman is that paano siya magiging fair sa ating mga kababayan na gusto nila, kasi parang dinedeprive sila na mamili ng kanilang gustong maging kandidato or maging elected officials by the time na ma-implement tong batas na to. Binanggit rin niya doon, Cap and SK Mai, na kung pwede pala nating i-adjust yung dates, yung term setting, bakit naman kasi dinadahilan nila na it's not enough na ang barangay ay umupo lamang ng 3 taon. Ang pinoint out ni Congressman is that dapat, kung kulang ang 3 taon, bakit tayo? 3 taon lamang tayong naninilbihan. Tama din naman ang sinagot ng proponente. Ang sagot naman nila, because sa barangay, hindi kasi sa fundings pa lang malayo na. They have the resources. Yeah. So, maliit daw po yung budget and all. Pero gaya nga ng sabi natin, di ba? Pagdating sa pagsisilbi, hindi naman usapin dito kung gaano ka-iksi o kahaba yung pinaglilingkuran mo or gaano kaliit o kalaki ang budget. As long as you have the means, the resources, and siguro maging resourceful ka rin at the same time. Kasi marami namang nakalagay sa batas na ways na pwede mong gawin para makatulong sa barangay mo to take that initiative and to have the connection with the national and local na pwedeng tumulong sa barangay mo with a given ample of time, which is yung 3 years nga. Yeah. Saka, pagtakbo mo bilang barangay, member ng barangay, it's a choice eh. So, alam mo na kaagad kung ano yung, siyempre pag lumabang ka, alam mo na yung, kahit paano, alam mo yung barangay mo, ano yung budget eh. Di ba? And inassume mo na ito lang yung time na maglilingkod ka. 3 years 3 lang taon ako na. eh. So, this is a choice. Yun yung pinupunto. Though, again, lalo na sa part ko, I don't wanna be a hypocrite kasi ako yung isa sa makikinabang dyan eh. Okay? Pero may mga tanong kasi na nag-a-arise ng katulad ng mga critical-minded na tao na bakit si Mayor meron din mababa yung sahod o mababa yung funds ng isang municipality, lalo na yung third class eh. Yes. Bakit 3 terms lang?
3 years, 3 years lang. 'Di ba? Bakit kami? So maraming kaakibat na bakit. Yung magkakaroon ng comparison at magsisimula yung comparison na yun na isa bang president? Opo, it sets a precedent. Pwede mo palang gawin sa barangay, bakit sa amin hindi? Although, it's unconstitutional na talaga at kapag local, barangay, pwede mong baguhin yung terms, di ba? Pero pag nakalagay sa constitution, ang local, hindi mo pwedeng baguhin hanggang sa presidente. Yun naman yun. Yun ang isasagot sa atin. Though, kayong mga manonood, lalo na yung mga nakaupo, don't get us wrong. Kami nagpapahatid lang ng mensahe kung ano yung nangyayari. Okay? At kami ay nakaantabay din katulad nyo. Kung ano man yung kalabasan nito, ang makikinabang naman o ang mabibiyayaan o ang mabibigyan ng unos ay yung mga taong bayan. Either or yun. So, sila yung end user ng kung ano itong batas na ipapasa nila. Diba? Precisely. Napakaganda ng sinabi ni Kap doon. Mga kabarangay, sa mga nagtatanong naman po na kung hindi po matutuloy ngayong taon, yung pong election ng ating barangay NFK officials, kailan po ba yung magiging next election? Kung pagbabasahin po natin yung bill po ng Senate, that would be in 2027 po. At kung pagbabasahin naman po natin yung pong terms ng House Bill, ay sa 2029 naman po yun. Next question po, pag pumasa po siya sa BICAM, aakyat na po yan sa Malacanang. So ano po sa tingin nyo, Kap and Kags? Pipirmahan po ba yan ng ating pong Pangulong Marcos or ibibito po? Tandaan din po natin mga kabarangay, hinihimok po ni Atty. Makalintal ang presidente na i-veto po ang nasabing panukala. Well, ako tingin ko, once it will be approved sa bicameral after the House and the Senate version, ipapa-receive na lang yan dun sa Office of the President Hindi nakikilos ang presidente Yeah. dyan. Kaya nga 'di ba meron tayong narinig sa balita na nagsabi si Atty. Makalintal na he's encouraging the president to veto the bill. Kasi if once there's no action taken by the president, automatic po ito po ay magiging batas. I think that's 30 days or 60 days. I'm not sure of kung ilang araw yung requirement for that. Hindi napapansinin yan. Kasi politically, mali yung kapag binito ni Presidente, mag-e-eleksyon. Maapektuhan yung mga senador na gusto niyang ilaban at mga congressman na gusto niyang ilaban. So, para hindi magkaroon ng ganong klaseng mga complications sa politika, bahala na kayo. Ano na magiging dyan, huwag nalang pansinin. Hindi bibito yan. On another note naman po, isang bumabalik rin po sa isipan po ng marami yung pag-postpone naman po ng BARM election sa darating po na Mayo. Ang update po dyan ay House Bill 11144 postponing BARM elections from May 12, 2025 to May 11, 2026 passed in the House on the third and final reading last December 17, 2025. Then, ang SB 2492 or Senate Bill 2492 postponing BARM elections is still on second reading as of January 2025 and with a different version po to move from May 22, 2025 to August 11, 2025. If both proposals po are passed, conflicting versions to go into BICAM, katulad din po ng sa term setting, again, ano po masasabi po ninyo dyan? Ang dami nilang They can do pag-uusapan. whatever they want. Yeah. Parang ako, mangyayari na lang sa kanila dyan is, eto yung bill na pag-uusapan natin. Mamili na lang kayo, ipag-isahin na lang natin tong mga elections na to. Oo, dami na pag-uusapan. Grabe. And considering na 1 week na lang po, less than 1 week na lang po before po mag-adjourn ang ating Tsaka ang dami nilang topics ngayon na medyo mainit na mga usapin. Pero alam mo, naniniwala ako na it depends on what bill are they really prioritizing. Yes. And I'm sure makikita naman Bloody po natin nose. yan within this week dahil malalaman po natin kung ano po yung unang mga naipapasa o ma-approve. Kaya mga kabarangay, wag po muna kayong aalis dahil of course we still have our third segment at itutuloy lamang po natin ang usapan po tungkol dyan sa dalawang bill na yan sa pagbabalik ng Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa